Magandang gabi, Pilipinas. Sa patuloy na pagtahak ng ating buong bansa sa daang matuwid, sa daang tungo sa pag-unlad, tila nga namang napakakritikal ng papel na ginagampanan ng pagkakaroon ng isang mabuting pamahalaan. Noong nakaraang taong 2013, umabot sa 769 na kaso ang naisampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan laban sa ilang mga opisyal ng pamahalaan. Mga kasong inaasahang aagapay sa ating mithiin na magkaroon ng isang mas matapat na pamunuan. Ako po, si Cathy San Gabriel. Kaugnay po rito, ayon sa talaan, 145% rito ang pag-angat ng bilang ng mga kasong itong sinasabing pinakamatapos loob ng 18 taon. Pero ano nga ba ang implikasyon ng sambayanan ng mga nakabingbing kasong ito at paano nga ba ito makakaapekto sa pamamahala ng ating bansa? Ako po si Kirby Cristobal. Yan at marami pa iba, tatalakayin natin ngayong gabi sa 1.5 oras. Ako po si Gio Tingson. Samahan niyo po kami rito, dito lamang sa The Straight Path to Justice, a PTV Special Forum. Kaakibat ng layunin ng pamahalaan na sugpuin ng katiwalian sa bansa ay ang paghahabol sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Kaya naman isang malaking bagay nang umabot sa halos 1,000 kaso ang naisampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan laban sa mga tiwaling opisyal noong taong 2013. Ayon sa talaan, ito ang pinakamataas na bilang sa nakalipas na 18 taon. Kabilang sa mga sinampahan ng kaso ay sina TESTA Director General Augusto Sijuco Jr. at dating Agriculture Secretary Luis Ramon Lorenzo Jr. Pa ang kasiguraduhang mapapanagot ang mga opisyal na nagkasala sa taong bayan? Ano ang epekto nito sa ekonomiya ng ating bansa? At ito na nga ba ang susi para sa pagbabagong hinihintay ng bawat Pilipino? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang mainit na issue dito sa The Straight Path to Justice, a PTV Special Forum. Isang magandang gabi muli, Pilipinas. Siksik po ang ating isyong tatalakayin ngayong gabi, mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para magkaroon ng isang mas malinis at mas maayos na pamunuan, Gio. Alam mo, Cathy, napaka-critical ng issue ng Ombudsman ngayon sapagkat noong 2013, sinasabi nga nila na umabot na sa 145% ang increase ng mga kasong na-file. At ang pagtahak po sa hanggang ngayon po ay isang prosesong patuloy pa nating pinagdaraanan at dagdag pa dyan, Gio, yung implikasyon ng pagtaas ng mga bilang ng kasong ito sa buhay nating mga mamamayan. Ano nga bang epekto nito sa ating pamahalaan at maging sa pamumuhay ng ordinaryong Pilipino? Alam mo, dapat nga tignan natin yung long-term effects nito at sinasabi nila ngayon ang Ombudsman daw may 7-year roadmap na sinasabi na para gumanda at umayos daw po ang disposisyon ng mga kaso ukol rito. Pakilala natin ang ating mga guest para naman tuloy-tuloy ang usapan ngayong gabi. Kasama po natin dito sa aking kanan si Attorney Cynthia Rojas. Siya po ay isang practicing lawyer. Magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat ulit ng inyong invitasyon sa magiging bahagi ako ng forum na ito. Maraming salamat po. At syempre kasama rin natin ang ating resident legal expert, Attorney JJ Atienza. Magandang gabi po sa inyo lahat. At dito naman sa kabilang panig, Gio, isang practicing lawyer din, si Attorney Moses Florendo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kasama rin natin mula naman sa National Anti-Poverty Commission, sektor ng kabataan, si Ginoong GB Gores. Magandang hapon sa inyo lahat. At siya po ay isang business consultant and LGU consultant. Alamin natin kung ano yon, si Ginoong Edel Morales. Napakagandang gabi po sa ating lahat. Simulan na natin, Cathy. Gusto ko tanungin natin si Attorney Cynthia ukol dito. At ano ba talaga yung mga recent developments sa Ombudsman at bakit umabot tayo dito, Attorney? Siguro at
nowhere in the history of the Philippines, at least in the recent history, na naging mas focused ang mga tao kundi sa ngayon. I think this started to a large extent nung time ng impeachment trial kasi very big ang naging role ng ombudsman. In the first place, ano ba yung ombudsman? Actually, we're looking at yung accountability of public officers, and the first step to gain this accountability for public officers is through the ombudsman, which is the office which tries to do fact-finding as to whether or not actual cases could be filed against erring public officials. So ang ibig sabihin nito, Gio, yung mga opisyal ng kawani ng pamahalaan kinakasuhan, pero hindi mismo sa ombudsman yung trial. Paki-explain nga, Attorney JJ, paano ba kakasuhan, ano ang proseso ng pagpa-file ng kaso pagdating sa mga tiwaling mga public officials? Pagdating po sa ombudsman, ang complaint ay maaaring i-file formally or verbal complaint lamang. Pero, punta muna tayo sa formal complaint, yun yung written at kailangan under oath siya. Ang role ng ombudsman rito, pag naka-receive siya ng complaint, ay magkaroon ng investigasyon at i-check niya lahat ng alegasyon at supporting documents nito at siya ang magbibigay rin ng tsansa doon naman sa nasasakdal o yung inaakusahan, bibigyan na niya 10 days para sumagot ito at kung hindi man siya sumagot, ay kung ano yung comment niya doon, yun na i-consider niya sagot. And then, hindi rin siya basta-basta magdedesisyon, i-evaluate yan ulit at maaaring mag-conduct ng clarificatory hearing o humingi pa ng additional documents. Bakit ganun kaingat ang proseso sa ombudsman? Dahil nga, ang kanyang pinoprosecute ay mga officials ng government, grade 27 and above, o kaya yung mga ng private persons. Pagdating naman dito, ay ang complaint niya ay maaari niya nang i-refer kung sasabihin niya kung may findings ba na may probable cause na ginawa ng opisyal na ito yung pag-akusa sa kanya ng isang kaso. So yung kaso may be criminal or administrative in nature. Makikita nga natin, Cathy, napaka-ingat at napakasinop ng proseso ng ombudsman. Pero bilang isang constitutional body, paano ba ito nabuo? At bakit nga ba yung konsepto ng tanod bayan sa Pilipinas ay ganito? Tanungin natin kay Attorney Moses Florendo. Magandang gabi ulit sa inyo. Bali, ang ombudsman, sa lahat ng bansa na mayroong ombudsman, nagsimula yan bilang tagapagtanggol ng karapatan ng mga mamamayan. Now, nagsimula siya, may prototype yan sa China at saka sa Korea, na kung saan hinihirang ng hari na mag-imbestiga ang mga taong, kumbaga undercover agents nila na mag-check kung anong ginagawa ng mga opisyal at saka anong ginagawa sa mga tao. Mayroon silang kapangyarihan para ipagtanggol yung mamamayan. Yung modern ombudsman natin ang galing sa Swedish Parliament. Nag-appoint sila ng tao na mag-check sa executive branch kung napabantayan yung karapatan ng mga tao at nasusunod yung batas. In-adapt natin yan under the 1987. But prior to that, meron tayong tinatawag na 1973 Constitution, meron tayong tanod bayan na ginawa ng batas. Ang trabaho niya is, siya ang magpo-prosecute sa mga tao, sabi ni Attorney JJ na matataas na katungkulan sa Sandigan Bayan. So, nakuha natin yan from 1973 Constitution at tinuloy natin sa 1987 at pinalakas pa ng Ombudsman Act at saka in-expand pa yung jurisdiction ng Sandigan Bayan. Dalawa ang pwedeng batayan natin dito. Una, kung ano yung taong naakusa, kung mataas na opisyal, pasok siya sa ombudsman. At the same time, ano yung mga krimen na sinasabing na-commit? Diba? Graft and corruption, plunder, and so on. So yun ang brief background ng ombudsman natin. No, napaka-comprehensive ng history pati yung mga kaso. No? Pero gusto kong malaman, gaya nga nung ating naitanong kanina sa introduction, ano nga ba ang epekto nitong pagtaas ng bilang na kaso na final ng ombudsman laban sa ilang mga umano'y tiwaling opisyal? Ano ang does this mean na maaksyon o ginagawa ng properly ng ombudsman ang trabaho nito, o does this mean na dumarami yung tiwaling opisyal sa pamahalaan? Ginoong Marales, ano po ang basa nyo dito sa pagtaas ng number ng cases? Well, probably, ito po ay nagsimula nung nagkaroon po tayo ng impeachment proceedings sa Senado. And then, sinundan po nung proseso nung
hearing tungkol sa PDAP scam na di umano ay mayroon pong nawaldas na pera ng bayan. If we look at the figure, the stat, lumilitaw po na dagdagan yung mga kaso. Probably these are cases that have been lagging na nandyan lang at naungkat o nagkaroon ng enough evidence. So they might as well file these cases na. And at saka siguro po nabigyan ng focus this time around just to give muscle yung sa adhikay ng Pangulo na magkaroon nga po tayo ng tuwid na pamamala sa gobyerno. Pero if you just look at the figures, even the percentages, it does not speak na ito nga po ay success o hindi. We'll yet to find out. The people in the are anticipating and watching very closely yung resolution ng kasong ito. So, we can only say na the filing of these cases are successful if, in the end, meron talagang conviction and if this upswing in percentage of filing the cases will be sustained in the coming years. So, it will all depend on the next developments. So, mabilisang follow-up lang. Noong 2012, sa statistika po natin, ang pinakamaraming kaso na na-file ay sa mga local governments. There were around 2,669 cases filed against them. At bilang LGU expert at consultant po, ano po yung sa tingin niyo naging factors kung bakit dumami itong mga kasong to? Kulang ba sa pagtuturo sa ating mga tao sa civil service in LGUs? May intention po ba talaga to do acts of corruption? I think our problem now is that we don't have any representative from the Office of the Ombudsman. Probably they are busy doing their work and we understand it. If we take a look at the numbers, the percentage and the figure, wala po tayong indication kung ito po kung new cases ba to o mga kaso pang nakaraang taon. All we know is dumami yung filed cases, tama po yan. It's just like na, para natin sinabi na kung may nagkakarera, yung stretch ay 10 kilometers, yung first 1 or 2 kilometers, tumakbo lahat mabilis. Kaso pagdating nung 3rd kilometer mark, traffic na pala, nabara. So, what we're saying is, titignan po natin ngayon yung disposition rate kung paano kabilis. At saka, kung gaano nga katindi o ka-airtight itong kaso para we can say na we can proudly claim later na we have won the cases. So these figures only serve to give us statistics and I think that's all. We cannot yet speak of success rate, wala pa po kasi kapapay lang. So if you talk about kung dumami ang mga tiwali, we cannot really say kung dumami ang tiwali. Probably yes, probably not. Probably these are no cases or probably ito yung mga cases na 10 years ago pa, 20 years ago, even way back. Si GB, gusto kong tanungin kasi yung pinakahuling malaking natatandaan natin na isinampa ng DOJ for recommendation na filing ay yung tungkol sa PDAF. Sabi nga ni Ginoong Morales, kailangan bantayan natin, hindi dahil sa numero ng kaso nakamatter, no, kundi yung bilis. Anong masasabi mo dun sa bilis ng aksyon ng Ombudsman sa napakalaking issue ng kaso ng PDAF? Sa pinakamalaking issue na kaso ng PDAF, kailangan natin tignan kung yung kasong isinasampa ng Ombudsman nga ay merong conviction rate at the end. So, sa tingin namin, ang pagsampa ng kaso when it comes to PDAF cases, ito ay sustainable sa gusto ng gobyerno na kung saan i-let go na itong legalized system of corruption, which is the pork barrel. Complementary ito sa mga aksyon ng iba't ibang mga civil society organizations sa NAPSI na nagko-call talaga for abolition of any lump sum amount na ibinibigay sa legislative branch. Gusto ko lang mag-comment doon sa sinasabi na anong makukuha natin sa 145% increase ng Ombudsman. May two sides of the coin kasi yun. Yung una is that proactive talaga yung Ombudsman sa pag-sort out ng cases. Although hindi naman sila technically nagsisseek out ng cases kasi sila ay receiver lang ng mga complaints mula sa mga citizens and organizations.
Kita natin na kapag marami silang nare-receive last year, ibig sabihin nito, nag-open yung democratic space and trust sa Office of the Ombudsman na wala siguro nung time ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. I think isa yung grupo namin sa mga nagtawag na i-impeach si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Pero yung pangalawang side of the other side of the coin is that baka lumalala din yung political persecution. But I don't want to delve with that. Pwede siyang ma-interpret ng ilan na lumalala yung political persecution na connecting to your question is that ito yung gusto natin hindi mangyari when it comes to PDAF cases. Ibig sabihin, sa PDAF cases dapat walang nakausling pako. Ibig sabihin, political allies man or hindi, kailangan sampahan ng kaso. Pato natin kay Attorney Cynthia. Attorney, nabanggit ni GBC Ombudsman Merceditas Gutierrez, and I think ito yung talagang isang naging high-profile supposed impeachment case, pero napag-resign po natin siya. Ngayon na nagkaroon ng bagong ombudsman at may bago tayong tanod bayan, ano yung difference when it comes to transparency? Kasi ngayon parang we're trying to surmise bakit ang taas ng percentage of cases, at yun nga po, inimbitahan po natin ng para pumunta ngayon, subalit hindi nga po naka-attend o nakadalo. Pero tignan natin to sa larangan ng transparency at kung paano natin talaga from the outside looking in. And public perception. I think first of all, I think we should attack that question from the point of view of credibility. Not more on transparency. Kasi I think she's been saying that she will follow what is the law. Pero I think ang mas klaro dito na dapat nating pagpasalamatan ay Ombudsman Carpio Morales comes in with a very high credibility rating. Yung mga tao nagtitiwala sa kanya. Probably the reason why marami ngang mga kaso na nasasampa. However, you also have to credit her. Even if the public perception is that kailangan masampay mga kaso, kailangan bilisan ito, she is being very careful. The fact probably kasi dahil galing siya galing siyang justice. And she knows that it's not how fast you file the cases, it's how you sustain them para makarating sa sandigan bayan and eventually go into conviction. Doon naman sa transparency, I think she's always been saying that wala siyang takot, she will always come out with and I think para sa ating taong bayan, yun ang importante sa lahat. Kung yung mga kaso na nakikita natin ay will go the full mile na mako-convict yung mga dapat makonvict. I would also like to react tungkol dun sa persecution. On the other hand, there's also the perception na ginagamit naman ng mga ibang tao to persecute those who are in no position to defend themselves. They're only public officials na nagkataon sinampahan. And this is where yung transparency will be clear, will be very, very important. Kung walang kaso against them, the ombudsman finds that there is no probable cause against them, she will dismiss. The evidence, if it's not strong, she will dismiss. And that's what I think, ito yung talagang maganda. Kasi naniniwala mga tao sa kanya. And to add to that, merong weekly update na ipinapadala sa mga kawani ng media ang Office of the Ombudsman tungkol doon sa mga kasong hinahandle nila at mga sinasampa nila. So I guess it's also to keep the public informed. Kaya po dapat mapanatili po tayong mapagmatyag. Attorney JJ, ano na yung ilan sa mga high-profile cases na naparusahan na sa pamamagitan ng kasong inihain ng Ombudsman? Ay yung nangyari ng impeachment dahil sa plunder case na na-file sa isang dating Pangulo na siguro naman sa henerasyon ng ating audience ngayon tsaka henerasyon namin ay talagang lahat inabot natin. Ngayon ay mayor na siya ng isang malaking lungsod. Ito ay pagpapatunay din na yung ombudsman at yung mga kawani nila ay talagang kumikilos para naman ma-prosecute yung mga taong dapat talagang kasuhan. Palagay ko rin naman kasi na kaya din parang tingin kasi nung iba parang ang bagal. Tandaan natin hindi naman si Ombudsman Carpio Morales yung nag-impeach sa kanya. I-disabuse po natin yung mind na ang ombudsman ang nagpo-prosecute sila po ay yung parang they are. Pero sila kasi ang role ng ombudsman ay parang fiscal sa regular court. Sila yung nag-iimbestiga kung meron ba talagang basehan yung pagpa-file ng kaso laban sa isang tiwaling opisyal. And we have to commend not only the present ombudsman, but also the employees of the Office of the Ombudsman who even before having a leader like her right now,
talagang sinunod yung kanilang pangako sa kanilang posisyon na talaga mag-e-evaluate na maigi kung may makakasuhan ba talaga o wala. Tama yan, Kathy. Talagang tignan natin yung ombudsman, hindi lang sa puno nito, pero bilang isang institusyon. Babalikan natin yan. Sa ngayon, puntahan muna natin si Kirby Cristobal para sa kanyang mga tanong. Maraming salamat, Gio at Cathy. Sige, i-acknowledge mo natin yung ating mga bisitang estudyante mula po sa iba't ibang kolehiyo at universidad sa ating bansa. Welcome sa PTV4. Unang may katanungan po, si Janina Taya, galing po siya ng PUP Santa Mesa. Good evening po. Ang tanong ko po para kay Attorney JJ. Nabanggit niyo po kasi kanina na government officials yung sinasampahan ng kaso ng ombudsman. So, bakit po kaya may mga nadadawit na non-government officials tulad ng asawa ni dating Chief Justice Corona po? Ang ganda yung iyong katanungan. Ang primary jurisdiction talaga na ombudsman ay sa mga officials ng government na ang salary grade ay 27 and above. Bakit may nadadawit na pribadong tao? Ito ay dahil sa, ayon sa batas, or sa rules din ng ombudsman at sa batas natin, pag ang kaso mo ay plunder o ano pa mang criminal case o administrative case na may pribadong individual, ang pribadong individual na to ay iimbestigahan at ipoprosecute kasabay o kaalinsabay nung pag-prosecute din sa kaso ng public official na ito. So, hindi siya hiwalay na kinakasuhan bilang pribadong tao, bagkus kinakasuhan yung pribadong tao dahil nag-connive siya with an official of that stature para makommit yung isang krimen o isang illegal na gawain. Alright, maraming salamat po sa inyo, Attorney JJ. Sunod naman po na magtatanong si Steve Suralta. Galing naman din po siya sa PUP Santa Mesa. Okay, good evening po. Yung tanong ko po para kay Sir GB po. Okay, sa ganito pong usapin na marami na pong kinasuhan na government officials about corruption. So naniniwala po ba kayo na may pakialam yung mga kabataan sa ganitong usapin? Hindi ko alam kung merong connection yon sa dami ng kaso sa ombudsman. Pero yung alam ko is that kapag merong mako-convict sa mga isinampang kaso is matitigilan yung culture of impunity sa bansa natin, which is I think very important for young people like you guys, na nakikita nila na nako-convict yung mga public officials na hindi ginagawa kulin at taliwas yung ginagawa nila at nagiging corrupt. Nung nagkaroon ng pardon sa isang dating Pangulo sa kanyang plunder case, nung nagkaroon ng pardon nagbigay na tayo ng pardon sa isang dating Pangulo sa kanyang plunder case, isa itong masakit na karanasan para sa kultural na pananaw ng mga kabataan na kung saan pwede ka pala, kapag ikaw ay high profile at may ginawa kang masama, ay pwede ka palang mapagbigyan at ma-elect pa bilang mayor. I think yung pagko-connive ng ilang mga opisyal sa pagbisita sa isa pang dating Pangulo sa VMMC ay nakikita ng mga kabataan na maaari palang ma-hospital arrest ka lang. Maaari palang hindi ka mailagay sa kulungan kapag ikaw ay may kasong plunder. So, etong mga cases na ito na i-file ng ombudsman, kapag ito ay makonvict, it will send another message na no, crime does not pay. And we hope na within 2016, before 2016, ay makasuhan to at makonvict tong mga taong to. Ang iba bang mga kasong hinawakan at isasamba pa ng ombudsman laban sa ilang mga umano'y tiwaling opisyal ng pamahalaan? At ano nga ba ang magiging epekto nito sa pagtahak sa tuwid na daan? Lahat po yan sa pagbabalik ng The Straight Path to Justice, a PTV Special 4.